Bawat hakbang may dahilan, hindi para sa views, kundi sa kabutihan. Ayan, magandang araw po ulit. Nandito po ngayon tayo sa Barangay Punta. Dito po meron po tayo ditong isang babae na nagkakayas daw ang hanap buhay, nagkakayas. Tapos may ilan po ang anak niya? Tatlo po ang anak. Wala siyang asawa, ano? Wala siyang asawa. So parang ito po ay para pong ito may istorya. So ating itatanong kung bakit siya ay nagkaroon ng anak ay wala siyang asawa, no? So samahan niyo ako mga kaibigan. Dito po tayo sa Barangay Punta, Katanawan, Quezon. Pagmamalasakit, pag-ibig na walang kapalit. Kung sama-sama tayong kikilos, mas marami ang maabot ng tulong. Ito ang Charity Vlog. Tiyo. Ito si ate yung mismong nagkakayas. Ate, magandang araw. Ano pong pangalan nila? Maricar. Si ate Maricar, yan ang hanap buhay mo yan? Pagkakayas? So nakakailang walis ka maghapon? Oo. Ang balita ko, ikaw daw ay may sakit. Anong sakit mo? Epilepsy. Sa madaling sabi po ng epilepsy ay parang kuwan din po ng tigbak. Ano? Tigbak siya, kung baga nahihimatay. So si ate Maricar po ilang taon na? 35. So hindi ko na lang po i-launch yung kanyang apelyido, no? Para ko na din laan sa kanilang pamilya. So kayo po ay matagal na pong hanap buhay pagkakayas? May ilang taon mo nang inagawa to? Sa ano po ay sa anim na 6 na taon. taon na. Tapos balita ko may anak ka daw. 3. Tapos asan ang asawa mo? Hiwalay na po. Hiwalay na. So wala kang asawa ngayon. 4 na taon na po. Bali yung anak mo, iisa ang tatay. 3 kuya. 3 din ang tatay. Hindi po. Dalawa ang tatay. Bali yung isang anak mo, yung dalawang anak mo, isa ang ama. Yung isa, yun ang iba ang tatay. So ngayon po, yan yung inahanap buhay mo para pambili ng bigas. Tapos asan ang bahay mo? Yan po. Ito? Ano, tsaka po nasa bundok. Yun po ang bahay nila mga kababayan. Si ate Maricar po, solo sa bahay. Tsaka yung kanyang, diyan din na tumutuloy yung anak mo? Yung dalawa, yung 3. Yung isa po yung kainan. Bali nag-aaral po sila lahat. Ilang taon na po yung panganay mo? Nasa ano po ay 11. 11. Tapos yung pinakabunso, Bunso po ay 6 na taon. Wala, grabe mga idol. Si ate Maricar po ay parang tawag dito. So single parent. So ang katuwang lang niya sa buhay di yung kanyang nanay. Si nanay po, yan po yung kanyang magulang. So yan po yung bahay daw ni ate. Sabi nga ni nanay kanina wala din siyang bahay na pagpapatuloyan kay ate Maricar kaya meron siyang sarili. So nay, matanong ko lang po, bali si ate po ay nakapag-aral ba? ano po, grade 2 po inabutan na siya ng sakit. Grade Pero nakapagpatuloy siyang pag-aral 2. Hindi na. hanggang grade 2 lang. Kaya po tumigil na ako po na sumpirmi na utang po ako ng tubako. Sa school parang inabuli ka. Kaya ka tumigil. Kahit gusto mong mag-aral, tumigil ka dahil lagi kang inaasar na Na ako po na tigbakin, ganun. kaya po ako nagtigil na po. Pero marunong kang bumasa at sumulat. Hindi po. Pangalan mo na isusulat mo? Yung mga pangalan ng anak mo na na isusulat mo, hindi rin. Di ba, nag-aalaga sa mga anak mo pag sa mga kailangan sa school, si ate. Ilang taon ka na nanay ngayon? 60 po. 60. Pinaano po ito, panganay yung anak? Taon 5. Pang-5. Grabe, tapos nung mabuntis siya, iniwanan siya ng lalaki. Iniwanan na. Wala.
Yan na lang yung pinakang nagkakakitaan ni ate. Ano po? Naninimot siya ng mga basura. Basura, nangangalakal din po siya. So yung walis po ninyo, saan dinadala? Diyan lang kuya, dahil sa Bali, Emily. inabagsak nyo dito sa kapitbahay nyo. Tapos sila na nagdi-dispose pa labas ng kwan. So yun mga kababayan, si Ate Maricar po, ay meron daw pong 3 anak. Hindi nga lang natin ngayon na isama sa video dahil ay nasa eskwelahan ata. So si Ate Maricar lang yung nandito. Yan po, hanap buhay po niya yung nagwawalis, yung nagagawa po ng walis. Yung ibig sabihin po yung nagkakaya sa amin dito sa Quezon ay gumagawa ho ng walis. So hindi mo alam kung nakakailang walis ka maghapon. Pero sa palagay mo, mga ilang pirasong walis ang nagagawa mo dyan, mabubuo mo? Nasa 20, ano po? 20 tali. Isang araw lang yung nakinayas? Hindi naman. Isang linggo yun. Ay, 1 linggo. 1 linggo niya, 20. Tapos magkano ang binta mo ng isang tali? 19 po kuya, 1 kilo. Ay, kilo na. Hindi na po tali ngayon. 1 kilo na. Aba. Ay, akala ko yung tinitimbang sa niyog ay ikon lamang, bunga. Ay, pati ngayon. Pati pala tingtingan ay tinitimbang na. So pag wala kang kayas, wala kang kita. Wala. Di sa akin din kuya. Oo, sa iyo po umaasa dahil po. Wala namang asawa. So yung mga babayan, ipakita ko po yung bahay ni Ate Maricar. Tara Ate Maricar, samahan mo ako dun sa bahay mo. Ito po yung bahay niya, ni Ate Maricar. So hindi rin po nasayang yung pagpunta natin dito dahil naabutan natin dito si Ate Maricar na isa nating magiging beneficiary ng ating binibigay ng mga blessing na bigas. So ito po, nasa puno po ng batbat. Sino pong nakakakilala nitong batbat sa inyo? Hindi ko alam sa Bisaya kung anong pangalan nito. Kasamahan po siya ng idyok. Pero ang idyok po, sa amin po, tinatawag na irok. Mas mababa nga lang siya. Ito naman po yung bahay ni Ate Maricar. Ayan o. Diyan ka natutulog. Pati yung iyong 2 anak. Tapos wala kang pintuan. Dadagitin ka ng aswang dyan. Hindi naman po ako takot. Ay, hindi ka takot sa aswang. Si Ate Maricar matapang, hindi takot sa aswang. Mamaya pag inaswang ka, yari ka. Niloloko mo yung aswang. Ba't ang tawag dito? Ba't yung sakulain ay bubong? Hindi nagbubungan ng kwan. Wala pambubong. Walang makuha ng kwan. Pambili. Ayun o. Sila po kasi malapit po sa tabing dagat mga kababayan. So mamaya Ate Maricar, intay mo ako rito ha. May kukuhain lang ako. Kukuha lang ako ng bigas. Ibibigay ko sa iyo ano. So saglit lang mga kababayan. Iwan ko muna ito rito ha. Atin pong dito i-drop yung isa nating bigas. Na bali po ito, hindi po talaga ako magbablog pumunta rito. Ako po ay gumala lang. Pero may dala po talaga akong bigas for kwan nga case na meron tayong ganito, may maituro sa atin. Meron tayong may aabot. Si Ate Maricar po ay 3 anak tapos 34 years old. Single parent. Ngayon may bibigyan natin ng bigas para sa ating kung sa kanya. Siya na po yung unang-unang beneficiary ng ating channel dito sa Patanawan. Kung dati sa Mindanao natin ginagawa, ngayon nandito na tayo sa sarili natin lugar. Dito naman tayo mamimigay ng biyaya galing sa ating mga sponsor, no? So ito na lang yung natitira kong bigas. Kanina po ito 1 sako. So galing po akong Lucena, bumili po ako ng 1 sakong bigas. Ito na lang yung natitira. Bali na i-drop ko rin ang na-i-drop sa daan yung iba. Kaya salamat kaya sa ating mga sponsor na patuloy na umaalalay sa atin tulad nito. Meron po tayong dala-dala na blessing para sa ating mga kababayan. Tulad yun si ate. Tingnan nyo naman mga kababayan, yung bahay po niya ay nasa tabi ng puno ng batbat. So bali po yung nanay nila ay parang katiwala dito, kung baga dito nagbabayad ng cottage. So wala din daw po silang bahay na maayos, kaya si ate dito na lamang sa puno ng batbat tumira. Ayan o. Trapal po, tapos ay inipitan ho ng mga
Katawan ng niyog. O ate, oh. Bigas. Hindi mo yan bibilin, no? Salamat po. Oo. Sa iyo na yan, pati sako. Tsaka yung plastic. Oo. Sa iyo ko lang ibinigay yung sako. Ang daming humihingi sa akin yan. Pero sa iyo ko lang naibigay. Malayo na yung pagbalik eh. Oo. Ako pala si GP. GP Bintong yung mas ako kilala. Sa YouTube po ako nakikita. Kung gusto nyong mapanood mamaya or bukas siguro ko pa ito ma-upload. Sa TV? Pwede po sa TV kung meron po kayong signal. Wala kami TV. Wala kang TV. Sa cellphone po. Sa YouTube kayo pumunta. Wala din kami TV. Wala din cellphone. Talagang mahirap. Buti mo kami kung ano. Ganito po talaga tayong may hirap. Pati cellphone, hirap din bumili. Ano? Sa totoo lang po, ang cellphone dito sa amin medyo mahal. Dahil probinsya na, ano? Hindi kagaya sa Maynila, may makakabili ka ng kahit mamurahin cellphone. Dito sa amin ay medyo mataas pa ang presyo ng mga cellphone, ng mga bilihin. Si Ate Maricar, kahit malayo to, siguro susunod na punta ko rito, papasyal ulit ako rito sa iyo, ano? Pero hindi ko pa masasabi kung kailan. Kasi Lucena pa ako eh. Kumbaga bumisita lang ako dito kanina. Natuloy po. Hindi naman ako pwedeng mag-standby din ng matagal kasi may pinapagawa din ako sa Lucena. Ako talaga yung ginagawa. Umiikot ako araw-araw para makita. So si ate po, kanina inupin sa akin na dalawang daw po niyang anak ay PWD. Isang bulag at saka si ate Epilepsy pa lang tawag. epilepsy or yung tigbak, natitigbak po siya. So may sinusumpong daw siya. Madalas ba ikaw sumpungin? Sa maghapon, nakakailang beses kang mahimatay? Dalawa po. Madalawa. Huwag kang Hindi mahimatay kaya, ngayon, ha? dapat, siguro, kaya ka nagkakaganon sa sobrang pagod. Pagod po siya. Gutom. Tapos siguro, nalilipasan ka din ng gutom. Yun ang number one na kwan. Ano pero, naipatingin na po siya sa doktor? Uy, may inainom po yan na tigrito lang ang resita sa amin. Pero, Inabilin man namin ay sobrang mahal ang 21 ang isa. bali nung naiinom niya, hindi siya Madalang sinusumpong. po. Madalang. Pero pag hindi niya nainom, Ay, may sige ang kwan. Lalo na siguro pag napapagod siya, ano? Hindi pagod. Oo. Napupuyat, bawal din ang puyat. So sana pagbalik ko, nandito sana yung mga anak niya, no? Sabado po. Na timing lang kasi yung pagpunta po natin dito, mga kababayan, wala po yung kanyang 3 anak. Bali, 2 daw yung kasulok ni ate rito, yung isa nandun sa kanyang nanay. Bali, may asawa ba po kayo? Meron po yung kaiga po dumaan. Ayun kanina. Okay po. Bali kayo po nag-aasikaso din sa kanila, no. Buti na lamang po ay buhay pa po yung kanyang mga magulang, ano. Dahil sa sabila sa panahon na walang-wala sila, tulad niyan, walang kwarta, si nanay din ang nagsusuporta dun sa anak niya. Pero ito lang yung masasabi ko, parang si ate hindi na makakabawi ng todo sa iyo, no. Tulong-tulong na lang din. Dahil hanggang ngayon ikaw ang gumagabay talaga sa kanya. Kaya kung pababayaan mo naman, magiging kawawa yung kanyang buhay. Ganda pa naman babae. Yung mga anak nakakaawa. Ilan taong ka natin? 34? 35. Ay, 35. 35 years old si ate, oh. 3 na po yung kanyang anak. Ang sabi ni ate, ang totoo talaga ate, ang asawa niya nakasama niya, hindi. Nakasama ilang henerasyon lang, pero hindi nagatagal, 1 taon hindi. Nagkakaanak ng naiwanan siya doon. Takot siguro sa obligasyon yung lalaki. May sakit pa. Tapos, Takot sa baka nababahala dun sa sakit ni ate. siguro na naninirgis din. Oo. Pero, sumusuporta rin sa anak. Ay wala nang suporta. Ayun ang pangit. Silang yung mga batang wala suporta ng mga ama-ama yan. Yun ang pangit po nun. Okay lang sana kahit na hiniwalay nila. Kung taga rito din naman, may communication sana. Nasusuportahan niya yung pangangailangan ni ate. Kahit sana yung pang-eskwela ng mga bata, lalo na ngayon, pasukan na ano po. Yung baon na araw-araw. So Ate Maricar, salamat ano. Kilala mo anak ko? GP po ang pangalan ko. Si Kuya GP Bentong TV. Pero ang totoo ko pong pangalan talaga, Joseph. Kaya po ako'y GP ay pinaiksi na lamang para mabilis. Kala ko nag-radyo ka, yung pala sa TV. So, yun, maraming salamat mga kababayan. Si ate po, yung isa nating beneficiary. Siya yung kanaunahan nating beneficiary dito sa Katanawan. Siya yung unang naikon natin dito. Katanawan, si Oo. Lolo David. Tsaka si Lolo David. So, bali ko na rin sila. Hindi ko alam kung sa dalawa, kung alin yung mauuna. Sigurado ko
Naiipit na kasi yung aking video eh. 4 na video ko na ngayon. Kaya medyo kung papanoorin ninyo, abang-abangan nyo na lang ano po. So, Ate Maricar, salamat ulit ano. Babalik ako din sa siguro. Susunod. Hindi ko na lang magsabi kung kailan. Baka mamaya maghintay. Sa bawat hakbang, kabutihan ang dala. Tulong at pag-asa sa lahat ay ibinabahagi niya. Ngiting totoo, pag-ibig na wagas. JP Bentong TV, sa puso'y tapat. JP